Morning guys, pabalik na tayo ng Manila. Pero dumaan muna ako, bumili akong pandesal. Alam niyo kung magkano lang dito sa amin? 2 pesos. Tapos yung Spanish bread, 5 pesos. So parang bumili lang ako ng $1. Wow, ang init pa. Dos lang yan. Uy, ang mura, babe. Ang mahal pala sa Bulacan, 5 piso. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Hindi, pero kasi, ano yun? Malunggay bread. Ito, ordinary, ano lang. Ordinary pa rin. Ito din ang ordinary doon. Aloe vera ata ang flavor. Aloe vera ang flavor. With gluta yata to. Yeah. So bili muna tayong tubig kasi maubusan na Ang mga kids. ang mga kids. Okay. So, daan muna ulit tayo ng beach, no? Ayan. Bago umalis at kailan na naman talaga makakabalik. Ay, ang ganda. Hindi lang kami white sand eh. Pero maganda talaga to. Mas pino din yung pagkasand niya. Kalmadong-kalmado yung dagat. Oo, ang dami nagja-jogging, ang dami tumatambay. Dati, hindi pa to puntahin pag umaga or gabi kasi walang mga poste ng ilaw, no? Medyo delikado dito. Dati kasi guys, may dito, may namumukpok, bigla na lang pupukpukin. May nananaga. Medyo delikadong area to, pero ngayon, ginawang safe to, ang dami ng solar, no? Kaya masarap na pumunta at jogging. Dami kasi nagde-date dito, pagka madilim, alam niya na, tapos yun. Sa pinapalo na lang sila sa ulo. Ayan, so yun guys, bali biyahe na kami pa ulit pa Manila. Malis kami ng maaga kasi ayoko rin magmadali. Kasi sasakyan pa namin talaga is yung 11:30 AM. So 6:30 ngayon, 3 hours lang naman. Yeah, chill na lang yung drive ko ngayon. Ayoko na magmadali. So yan guys, no, napaka-quick lang ng visit namin dito sa San Jose. Yan, hindi na rin kasi talaga kami nag-i-stay dito, pero taga dito talaga kami. So yung mga kapatid ko, ayan, mami ko nandun na sa Bulacan, pero dati rin QC naman. So ang dami na rin naming lipat. Yan, kung saan ka magda-thrive talaga at magsusurvive. Ayan. Kasi ito pala airport to. So dito yung airport namin, ayan yung runway. Ayan yung runway. Oh, bye airplane! Ay, San Jose. So dito yung sunrise dyan sa side na yan. Kasi sa beach naman yung sunset. Mommy, Okay, what later. is dino? Dino. We're going to the dino. Okay, bye. So guys, on the way pa rin kami. Ayan, parang nakaka 1 hour pa lang. Kita-kita yung mga solar dito. Dikit-dikit. At least hindi na nakakatakot mag-drive. Sabi nga ng mga kaibigan ko, sobrang liwanag na raw dito pagka dadaan. Ganda, at least. Yan. Yan yung pinaka-bagong development na naabutan namin ngayon. Yung mga pa-ilaw. At least solar kasi nga laging nagbo-brown out dito. Kung street lights na the electricity na kung di brown out din, walang ilaw kapag brown out. Tsaka mas magastos siya. Ayan guys, after 3 hours, medyo malapit-lapit na kami sa Abra Port. And yung Tanawin naman, ang ganda. Ang dami rin nakikita naming mga posters na ng tumatakbo sa eleksyon. Kasi nga, syempre, alam nyo naman, election daw ito ng May. Ayan, so mga kailangan magpakilala sa mga at magpapogi. Yung iba hindi ko nakilala. Syempre dati dito naman tayo lumaki. Yung iba kilala ko pa, pero marami nang naging bago dito na mga tumatakbo. Meron din akong dito mga kakilala. Syempre 30 years nang nakaupo. Yan, napalitan lang ng iba. Sa takbo. Tapos magbabalik. and yun nga pala kwento natin, 'di ba? Maraming checkpoints, baby. Bakit nagkaka-checkpoints daw? Siyempre. Yung Comelec ban. Oo. Ang naka-paskil sa nila, checkpoint ay parang Comelec checkpoint something. Sabi nung nag-inspect ay hanggang Manila na raw 'yun. So nung pauwi kami, panay lang 'yun, baba lang ng window, tapos
okay po, ganyan, ingat po sa biyahe. Yung kanina, nag-ask na ng license. Ayan, and ang dala ni Alvin, syempre, yung Canada license, which is valid naman. Ayan. So, nagkakwentuhan pa nga, di ba? Kapatid niya raw kasi taga Alberta rin daw. Saan nga yun? Lacombe. Lacombe. Yan, manager daw sa farm. So, parang malaki-laki ang sahod doon, no? Kasi farm yun, tapos manager pa. So, inisip ko nga, kuya, saan po nag-apply? Di ba, para ma-share din sa viewers, paano po siya nag-apply as farm worker, tapos naging manager. Nakakatuwa lang. Kaya na-share pa ni kuya. Hindi ko na na-i-vlog, syempre, na yun. Biglang checkpoint kasi. So yun guys, ito na tayo sa abroad. Babayad lang tayo ng dito. Pamasahin natin sa sasakyan. Lumampas na nga ako kasi hindi ko napansin. Tinan nyo naman, nakaharang. Montenegro, 11:30. So bayad muna tayo. So bago tayo pumasok sa loob at wala pa rin naman yung barko, 11:30 pa. Ano pa lang guys, 9:45 pa lang dito. So kakain muna tayo siguro ng ating early lunch. Ayan. Silog daw. Silog? 110. Okay. Ano ako? Tosilog. Tosilog. Tosilog ako. Yung silog. Ayan, ang presyo. Lahat po available except yung may not available. Ayan sila. Ako tosilog ako. Passion lang. Ay, brown out. Why are you saying brown out? Walang ilaw. Tsaka electric fan. Long ka? Top silog, long ako. Long si Mami. Ken. So, antay muna tayo ng order. And si Mami, mahilig yung Mami kung magbibili ng kung ano-ano. Pasalubong. Pastillas stick. Pero nakabili na kami kahapon ng cheesecake, no? Tsaka pastillas din. Ano naman to? Pulboron. Ang masarap kasi dito yung paluan na pastillas. Tapos to? Hanggang next Thursday. For pastillas. Yes. Masarap yung pastillas. Gusto mo? You like it? Ay. Play kayo ni Primo. Ayan pantulog pa. So kami lang yung nandito, 'di ba? Kasi naman parang every 2 hours, 3 hours merong barko. Tapos yung iba, ayan nakasakay sa Roro bus. So dito yung mga pampasahero, nandiyan sila nakastay. And then may iba't ibang portion din na bilihan kung gusto nyo kumain, bumili. Yan, kami dito na lang. Kasi 2 hours pa ba? 1.5 hour. Ayan. So, palipas muna kami ng oras, guys. Yan, madalas na rin kami dito pag bumabiyahe para kain. Tapos may washroom kasi. Yun naman mahalaga pag nagbabiyahe ka, may washroom. Zion, come here. Yeah, you close the door. Close the door. Open lang. You open the door daw. Open the door. Hindi na kaya. Baka maipit. So, ito po yung top silog. Diba? And then, tosilog kay Alvin. Mami, long silog. Yung longganisa pala dito sa San Jose, sa amin, matamis. Tsaka sikat yun. Laging nagpapabili ang aking mga kapatid. And then ito, corn beef silog, corn silog. Why are you sad? Yeah, you will eat. Sinangag. Kain tayo sinangag, okay? Egg. Ay, gustong-gusto ni Zion egg. Konti, no? Ganun talaga. So, ayan guys, papasok na kami sa Port of Abra de Ilog. Nakabayad na rin kami ng para sa sasakyan, tsaka para sa amin. So, kapag ganito pala na car, ang libre ay ang driver and then yung bayad na lang sa passenger. So, good thing yung dalawang bagets naman ay free. Pero, parang may entrance fee pa dito or something, pag winay, may bayad pa, separate. And then, ito na ang aming sasakyan. So, different siya sa sinakyan namin papunta dito. Wala pa. Saan kukunin yan? Ayan, ang tinatawag nga pala, Arastre Baby. Yun yung babayaran pa namin aside sa sasakyan, sa bayad sa amin na ticket. So, may Arastre ditong babayaran. Bababa na lang si Alvin. So, hindi naman ganun kamahal yun. Yung sasakyan lang yung mahal. So,
inabot kami 4-5. And then yung Montenegro na sasakyan namin yan, Santa Carmelita. Yan. So dito muna kami, waiting lang. Pero maya-maya, ipapapunta na kami doon. Yan, para i-arrange na yung mga sasakyan. Port of Abra de Ilog. So ito yung port namin sa side ng Occidental. Kasi yung opposite ay port ng Calapan. So mas marami doon. Kasi syempre yung city na talaga. Mas maraming bumabiyahe doon. So ito lang, mini port. Guys, pagtapos bayaran lahat ng mga kailangan bayaran, yan, pipila na tayo dito. Buti nga ilan lang kami. Parang pang ilan ba ako? Pang-anim. Pero may mga truck pa sa labas. Tapos yun yung sasakyan namin guys na barko. Iba yung sasakyan namin ngayon na barko. Mas maliit siya ng konti. Pero rin siya, Montenegro Lines din yung niya, company. Yan. So dati, last year, wala pa to. Bago lang tong pinaka parang waiting area ng mga sasakyan. Kasi dito guys, marami talagang mga sasakyan dito kapag especially pag mga madaling araw, yung mga truck, marami dito. May mga number yan, 1 to 4 pila dito yan. Tapos yung mga truck. Yan. So ito yung namin, Abra, at kumbaga tinatawag namin Abra de Ilog. Iba yung Abra guys na siguro naiisip nyo, no? Yan, dito to sa part ng Occidental Mindoro. Yan. So yun guys, no, balik ulit tayo Manila. Meron pa tayong 10 days. 10 days ba? 9 days. May 9 days pa tayo dito sa Pilipinas bago tayo bumalik ulit ng Canada. Kaya lubos-lubusin namin. Kaya hindi rin talaga ako guys nagpatagal sa sa San Jose. Kasi wala na rin naman ako. Gusto ko lang talaga makita si mama yung puntod niya. Kasi wala nga tayo noon. And syempre sila Emma din, ganun din. Gusto niya rin makita si daddy niya. Ayan. Pero daddy niya I think parang mga 4 or 3 years na ata na wala. Si mama bago lang, 1 year lang guys. So yun, at least happy ako at nakita ko ulit yung bahay namin. Sorry, mahangin, no? And syempre si mama talaga, yung puntod ni mama, gusto ko talagang makadalaw sa kanya. Kahit na alam kong wala siya, kahit alam kong wala na siya, pero at least malapit ako para sa kanya. Even kahit nakahiga na siya dun sa niya, diba, at least naparamdam ko yung yung love ko kay mama. Sobrang nalulungkot ako. Pero ganun talaga ang buhay guys, no? Kailangan tanggapin lang. And yeah, move on na lang. Yun lang naman ang kailangan dapat gawin Yeah. So anyway, balik na tayo sa sasakyan. At medyo malakas yung hangin. Baka hindi nyo rin ako marinig. So dito na tayo sa gilid, pipila din. So hindi ko alam kung mauna yung bus or yung mga private cars. Bis. Dikit-dikit pala dapat. Eto na po guys, sasampa na tayo. So medyo maalon. Medyo maalon. May puter. May puter. Yun yung puter mo. Sana sa biyahe namin hindi ganun kalakas yung alon. Para walang motion sickness. Normal lang yan. Normal lang. Wala namang bagyo guys. Ang alam namin na bagyo nasa Palawan kasi nag-a-alert yung phone namin parang NDRRMC alert. Parang red warning. Ganyan. Red rainfall warning. So yan, Santa Carmelita. So different to sa mas maliit. Tapos minsan kapag aircon, nagpapaad sila ng 50 pesos. Yung kasing nasakyan namin, lahat yun, aircon. So depende. Tsaka yun yung pinakabago. Usually talaga dito guys, sa sinasakyan namin, open air. So swerte mo minsan kapag may aircon, kung lalo na syempre kapag mainit. Pero maganda rin naman sa labas kasi natural wind yung masasagap mo. So ito na yung mga pasahero. Bumababa sila ng bus. Yan kapag sasakay na. Tapos stay na lang sa taas. Guys, sumakay tayo sa taas. Yan. Dami pasahero ngayon. Kasi nung umuwi kami nung nakaraang Wednesday, wala masyado. Medyo mahangin nga lang. Ayan guys. So,
naming lugar. Yan. For sure mahangin to kaya useless kung magpa-vlog ako dito. Pakita ko na lang sa inyo yung view. Ayan. Kaya masyado nilalapit, baka mamaya hanginin yung camera natin. Yari. Yan, so ang Batangas guys, dun banda. Dun banda. Yan, diretso lang yan. Paglampas nyo yung dalawang bundok na yan, makikita na namin yung ano, yung pinaka Batangas Pier. Sobrang lapit lang yan, 2 oras lang to. Pero pag mabagal yung barko, 3 hours. Yan. Alright. So yun guys, dito na tayo sa Batangas Pier. Pero hindi pa tayo bumababa kasi mataas pa to. So waiting pa tayo. Then after kasi na to guys, sabi ko sa kay Emma, diretso na kami ng SM North. Sayang yung oras. Maaga pa naman yan. 30 minutes na tayo dito guys, hindi pa rin bumababa to. Hindi ko alam kung ano naging problema. Makikimarites tayo. So guys, may problema. Walang rampahan daw. Actually itong isang Montenegro na to, naghihintay din. So hindi natin alam kung anong oras to. Patay tayo dyan. Plano pa naman namin pumunta ng SM North sana, pero mukhang malabo na. Diretso bahay na lang. Para Skyway na lang din tayo dire-diretso. Yun lang. Yun ang problema. Maaga nga, sakto siya sa dating namin, pero walang slot na rampahan. Okay guys, so yun, nakalabas din tayo after ano, 1 oras siguro yun sa paghihintay. Grabe. Ayan, so going to ano na kami, Bulacan. Hindi na kami dadaan ng ano, SM North kasi medyo gagabihin lalo. Tapos Friday pa naman ngayon. Alam nyo naman ang EDSA, napaka-traffic. Tapos matatraffic din kami pag pabulakan. So tama na rin muna ang biyahe. So kung maaga rin sana, no, or hindi nagka-delay. Iba kasi yung pagod mo kapag mahaba yung biyahe. Okay. So sana ngayon walang traffic. Parang ang compute ng Google Maps ay 3.5 hours. Yan, pabulakan. Ayan guys, nandito naman tayo sa Metro Manila Skyway. Ayan, diba? And sunset na rin. Ayan, mahaba-habang biyahe na rin nangyari sa amin. And may konting traffic kaya na-build up. Yan ang problema pagka ganitong oras ka babiyahe. Yan, anticipate na rin namin yan. Wala talaga tong traffic. May traffic dito sa Skyway, tapos yan, basta all over Metro Manila. Then pagdating namin Bulacan, may traffic din. Pagpasok ng Santa Maria, Oo. I mean Bukawi. So ganun talaga. Ang maganda kung wari, ang ita-target mo kung mga gabi na or madaling araw yung biyahe mo. Like nung dumating kami from airport, madaling araw yun, walang traffic masyado. Pero mahirap kasi mag long drive galing pang Mindoro. So puyat-puyat ka kapag ang i-target mo dito yung wala nang masyadong traffic. So ganun talaga, kailangan mo pagdaanan. Tiyaga. So yun naman din ang parte ng pagiging residente dito. Ayan na ang overlooking ng mga building sa Makati, BGC, no? Sa gabi yata maganda yan, makulay, pero hindi ko alam kung maabutan pa namin kasi tayo ay pabulakan. Buti na lang wala nang traffic dito sa area nito. Nasa pa rin kami, Skyway. May speed limit lang kasi dito. Ilan speed limit dito? 60 ata. Ay, nuuta mo na tatakban eh. Ay, takpan. Parang 60. O binura. Ay. Basta follow ka lang din sa mga nasa harap mo. So ito na guys, yung medyo malalang traffic. Bumper to bumper na. And nakalabas na kami ng toll gate. Bulacan. And yung mga bus, grabe, punuan din talaga. Pulis na yun. Grabe yung traffic. Grabe yung traffic. So ganun lang
ang buhay sa Pilipinas. Hi guys! Ayan, after 14 hours, akalain nyo, napakahaba ng biyahe namin. Nakakatulog na rin talaga tayo sa biyahe. Siyempre, wag lang matulog ang ating driver. Dahil yun nga, sobrang traffic. Sa ano pa yun, baby? Sa NLEX, no, talaga ang build-up ng traffic. So anyway, yan, back to regular programming tayo. Back to gulo. Inayos na ni Tita Joy yan eh. So, guguluhin na naman ni Zion at ni Primo. So, yan. I guess hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace!